Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Meron akong gustong i-share sa inyo. Itong mga questions na pumapasok sa aking inbox from time to time tungkol sa open cases ng mga taxpayers. Isa sa napansin ko na malimit nagkakaroon ng open case ay itong tax type na withholding tax expanded and others, BIR Form 0619E. At meron yan siya quarterly 1601EQ at annual na 1604E. Maraming mga taxpayers na nag-start ng kanilang operations, nagpa-register sa BIR at nag-submit ng contract of lease. Kaya merong withholding tax na tax type dyan sa Certificate of Registration. Itong sample ko ay aking COR. So meron akong withholding tax. Kung nag-start ako ng operation noong July, kaya ang deadline nito ay on the following month. For the month of July, ang deadline nito ay August 10, on or before the 10th day of the month. Tapos ito naman ang quarterly. So dapat malaman natin yung quarterly, July, August, September. So ang deadline nito not later than the last day of the following month at the close of the quarter during which withholding was made. So, ang deadline nito ay October 31, year 2020. Kasi 2020 ako nag-register. Then, itong annual, 1604E, start of filing January 2021. Ang deadline ay March 1 of the following year. So, nag-coincide din siya ngayon na ngayon ay March 1 nang ginawa ko itong video na ito. May mga na-handle ako na taxpayers na marami silang open cases sa BIR Form 0619E, 1601EQ, and 1604E. Dahil sabi nila hindi naman sila nagbabayad ng rental. O kaya naman yung iba, hindi daw nagpapa-withhold yung kanilang lessor. So, hindi sila nagfa-file. O kaya yung iba, wala naman ng operations, so hindi sila nagfa-file. Yung mga reasons natin yan, ay hindi yan tatanggapin ng BIR. Kung hindi na tayo nag-ooperate, dapat magpa-close na ng business. O kaya kung hindi pa na ipa-close ang business, may plan pang i-continue sa ibang locations, gano'n. Pwedeng mag-file lang ng zero transactions. Basta makapag-file. Para hindi tayo maging stop filer. Then, kung hindi naman nagpapa-withhold yung lessor, dapat yung lessee, ang taxpayer mismo ang mag-shoulder. I-gross up lang yung rental. Meron ding nagkakamali na monthly. Kasi dito nga ang filing frequency, di ba, monthly. Monthly nagfa-file. So, 12 months yung fina-file yung Sir 619E. Mali din yon. Ang Sir 619E ay first 2 months lang. Yung sa third month, yun yung 1601EQ quarterly. Nang dahil dyan, meron akong ginawang tax guide para sa ating expanded withholding tax. Kaya meron akong ginawang schedule of remittance of taxes withheld from lessors and suppliers. Ang form na gagamitin ay BIR Form 0619E. Ang ating BIR Form 0619E ay monthly remittance form of creditable income taxes withheld expanded. Ito yung sample ng 0619E. Monthly remittance form of creditable income taxes withheld expanded. Sa ngayon, ang ginagamit natin ay EBIR form package 7.9.4.2. Kaya dapat kayong mag-download nito
bago makapag-file. Ito yung BIR forms. Yan nada-download sa website ng BIR. Okay, dito. Ay, sorry. Dito sa e-services, EBIR. Then, install lang sa computer. Kung gagamit kayo ng manual form na SIR 619E, kailangan pa rin mag-file sa EBIR form at i-attach ang tax return confirmation receipt bago magbayad sa bangko. Ang maganda kapag nag-file sa EBIR form, pwede na ring magbayad online through MYEG, Maya, and other online banking na accredited ng BIR. Sorry. So, dito sa aking tax guide, ang mga month na dapat mag-file tayo ng SIR 619E ay January, February, April, May, June, July, October, November. Ito naka-red, katulad ng March, no SIR 619E. So, 1601EQ dapat ang i-file kasi quarterly. Kaya dito ka pupunta sa schedule naman ng SIR 619E. Okay? Ang quarterly natin ay, ang deadline ay on the last day of the following month of the close of the quarter. Yun. Then, may annual din siya, 1604E. Yan, may mga tutorial videos na din. For example, itong SIR 1604E for the year 2024, ang deadline ay March 1, 2025. Ito palang guide ko ay for 2025 na, kaya dapat ito ay 2026 na. Okay. Noong January, nakapag-file na ako ng SIR 619E. Ito yung aking SIR 619E for the month of January. Amount of remittance, 1,250. Saan ang galing yung 1,250? Ang sample rent expense natin ay 25,000. Yan yung monthly rental. So, dyan i-base ang 5% withholding tax. 5% of 25,000 is 1,250. Net amount to be paid to lessor is only 23,750. Ang journal entry natin dyan, debit rent expense, 25,000, expanded withholding tax, payable. $1,250 and then cash, 23,750. Upon remittance, noong February 10, debit expanded withholding tax payable 1,250, credit cash 1,250. So, ito na i-submit na at may tax return receipt confirmation na rin ito at nabayaran na rin ito noong February 10. Dapat din palang lagyan natin ng column dito yung transaction, yung bank kung kay saan nagbayad kasi kailangan natin to sa sa ating annual sa 1604E bank, tapos yung transaction number kunin ko na lang dun sa pinagbayaran. So ngayong February, start of filing na natin ngayong March 1. Deadline is on March 10, 2025. Ang amount natin is 1,250. So, continuation lang naman ito ng ating filing. Meron na akong BIR form. Kapag meron ng BIR form, i-encode lang yung tax identification number. Then, automatic na mag-populate ang mga taxpayer details. So, mag-file na ako for the month of February.
I-encode lang yung tax identification number. Kung bago pa lang kayo sa inyong operations, halimbawa, nag-register lang kayo noong February. So, first time nyo nang mag-file ng SIR 619E. So, kailangang i-encode ang profile ng taxpayer. Tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, last name, first name, middle name for individual. For non-individual ay yung corporate name. Registered address, zip code, telephone number, and email address. Yung email address, dapat yung active na email address kasi doon ipapadala ng BIR ang tax return confirmation receipt. Ang tax return receipt confirmation ay kailangan yon kapag magbabayad kayo sa sa bangko, kailangan i-print 'yon. O kaya kapag nagkaroon man ng open case na i-file siya, yon, may i-present sa BIR. Dito sa list of forms, select SIR 619E. Okay, nandito na yung January ko na na-file. Okay. Click fill up. For the month of February 2025, due date is on March 10, 2025. Taxes withheld, yes. Okay. Automatic na ang background information. Dito na tayo sa number 12. Category of withholding agent, private. Sa tax remittance, amount of remittance. So, 1,250. Binawa siya sa rental noong February. So, kailangan nating ma-remit on or before March 10, 2025. Click validate. Validation successful. Click save. Okay. Submit final copy. Click OK. Submit successful, a notification will be sent to your email. Please ensure that said email address is correct. Then check your inbox, including your spam folder, in the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-filed return. Click OK. Close. Then print. This form must be printed on A4 size bond paper. O A4 size paper, okay? So, kung hindi ka naka-attach sa printer, pwede mo nang i-print as Microsoft Print to PDF. A4, okay. Then, click print. Save. 619E for the month of February 2025. Click save. Then, hintayin na lang sa email ang tax return confirmation receipt. So, pagdating ng March, 1601 EQ na ang ifa-file. Gagawa na lang ako ng another video for filing of 1601 EQ. Try nating mag-file for the month of April. For the month of April, ang deadline ay May 5.
Any taxes withheld? Yes. Then private. 1,250 din. Then click validate. Okay, ito na yung error. Invalid month on item 1. Month should not be a future date. So, hindi siya pwedeng i-advance filing. Okay? Your intention is to make an amended return. Kindly tick amended return to yes by hitting save or final copy or submit. Dahil hindi siya pwedeng mag-advance ng April, bumalik siya sa February. Kasi yan lang yung pwedeng i-file, yung current month. Okay, close na lang natin. Hindi na kailangan i-save. Okay, close. So, yan, naipakita ko na sa inyo na hindi pwedeng mag-advance filing. For the month of April, dapat mag-start ng filing sa May 1. Ang deadline ay May 10. For the month of May, start of filing is June 1. Deadline is June 10. For the month of July, start of filing is August 1. Deadline is August 10. For the month of August, start of filing is September 1. Deadline is September 10. For the month of September, walang SIR 619E. File 1601EQ. Ang 1601EQ natin ay may quarterly alpha list of pays. Okay. Then, for the month of October, start of filing is November 1. Deadline is November 10. For the month of November, start of filing is December 1. Deadline is December 10, 2025. December, no SIR 619E. File 1601EQ. Ulit-ulit lang yung journal entries natin for the first 2 months. For the quarterly naman, pag quarterly natin, halimbawa sa quarterly natin, ang ating taxable amount ay 25,000 times 3. 25,000 times 3. So, 75,000. 75,000. Ang 5% na tax rate. 3,750. Less yung payment natin noong February 10. Yun yung sa first month na 1,250. On the second month, 1,250. Okay. I-deduct lang yan. Okay. Tax due sa 1601EQ. Deadline nito, tax still due. So, ang deadline nito ay sa April 30. Okay, ito. April 30, ang tax due natin is 1,250. Yeah, 250 lang yan siya. Kasi na-remit na natin ng first 2 months yung 1,250 dalawang beses. Okay? Sana po maliwanag. Sa mga gustong magkaroon ng copy nito, pwede po kayong PM sa akin, o kaya pwede ko ding lagyan sa aking description ng link sa worksheet na ito. Pag na-view nyo, click nyo lang yung file, then download. Wag na po kayong mag-request ng access.
Kasi pag nag-access kayo dito, papalitan nyo yung mga figures ko. Baka mabago yung aking mga amounts dito at saka mga links. Okay? Sana po may natutunan kayo sa aking video ngayon. Kung nagustuhan yung aking video, natulungan kayo, pwede kayong mag-like or mag-comment sa ilalim ng aking video. Kung gusto nyo pong mag-support sa aking channel, pwede po kayong mag-join sa aking membership, 129 pesos per month. O kung gusto nyo naman mag-avail ng aking tutorial services, pwede kayong mag-book ng appointment sa akin. During tutorial session, ituturo ko sa inyo kung paano mag-file. Kung gusto nyo kayo mismo mag-file, tuturuan ko lang kayo para sa susunod na months, kayo na ang gagawa. Hindi na kayo magbabayad sa bookkeeper or accountant. So, nakakatipid kayo. Once na kayo magbabayad sa akin, sa aking tutorial service, then pwede nating i-record ang aking tutorial sa inyo para pwede nyong i-replay sa susunod na pagkakataon na mag-file na lang kayo. Kayo na lang mag-file, DIY. Okay? Pwede nyo rin akong i-follow sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Thank you so much, guys. Bye!